Magkatabi sina Kader at Simon sa loob ng kubo. Mahina ang boses ni Simon. "Kung hindi na ako makakalaban bukas." "Wag," putol ni Kader. "Huwag mong sabihin yan. Tingnan mo ako." Utos ni Simon. Tumingin si Kader. "At makinig ka. Kung may mangyari man, gusto kong malaman mo." Pinisil ni Kader ang kamay niya. "May mangyayari pa, di ba?" Mariing sabi niya. Pero hindi yun yung iniisip mo. Tumahimik muli ang paligid at sa pagitan ng paghinga, marahang idinikit ni Kader ang noo niya sa noo ni Simon. Hindi halik, hindi pa, pero mas matindi. Sa labas nakabantay si Oliver. Sa dilim, narinig niya ang boses ng leader ng mga kriminal. Malapit na. Mamihang madaling araw, tapos na ang laro. Napasinghap si Oliver. At sa sarili niya, mahina niyang sinabi, "Tingnan natin." Welcome sa ating mundo ng Pinoy Boy Love Stories. Mga kwentong puno ng kilig, kirot, sikreto, at tunay na pagmamahal. Dito, bawat kwento ay may buhay. Bawat karakter ay may puso. Bawat eksena, may emosyong tatamang diretso sa'yo. Kung mahilig ka sa mga BL na may halong drama at unexpected twist, nasa tamang lugar ka. Huwag mong kalimutang mag-like kung nagustuhan mo ang kwento. Mag-comment para malaman ko ang iyong reaksyon at ang iyong suggestion. At syempre, mag-subscribe para sa mga susunod na episode at bagong kwento. Huwag niyo rin kalimutang i-click yung notification bell para hindi niyo ma-miss yung mga bagong stories. Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na to. Hindi na muling nakatulog si Kader. Nakaupo siya sa tabi ni Simon. Pinupunasan ng pawis sa noo nito habang nanginginig ang katawan ng pulis sa lagnat. Ang bala ay natanggal na, pero ang sugat ay sariwa, at ang takot ni Kader ay masariwa pa. "Huwag kang matulog," pakiusap niya, halos pabulong. "Hindi ako natutulog," sagot ni Simon. Pilit ang ngiti. "Nakapikit lang." "Sinungaling ka." Sabay tampi ng kamay ni Kader sa pisngi niya. Napahinto si Simon. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa lambing. Sa labas ng kubo, si Oliver ay nakabantay. Kita niya sa pagitan ng siwang ng kahoy ang aninong magkadikit. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi na ito simpleng atraksyon. May pinaglalabanan na siyang huli. Habang papalapit ang liwanag ng umaga, may narinig si Oliver. Mga boses, pabulong, pamilyar. Dalawang lalaki. Isa ang leader ng mga kriminal. Ang isa, isang parehong kasama nila mula sa eroplano. "Sigurado ka?" tanong ng leader. "Oo," sagot ng isa. "Andun sila sa lumang kubo. Yung pulis sugatan. Yung piloto, mahina yung loob. Madali lang yun." Nanlamig si Oliver. May traidor. At may oras lang sila bago lusubin ang kubo. Bumalik si Oliver sa kubo. Tahimik pero mabilis. "Gisingin niyo ang lahat." Mahina ngunit mariin niyang sabi. "May papalapit at may kasama sila. Isa sa atin." Napatingin si Kader. "Sigurado ka?" Tumango si Oliver. "Narinig ko mismo." Si Simon ay pilit tumupok kahit masakit ang sugat. "Kung ganon, dito sila aatake," sabi niya, seryoso. "At kung tama ako, hindi lahat lalabas ng buhay." Tumahimik ang lahat. Ang hangin ay parang humigpit. Habang inaayos ang plano, naiwan sandali sina Kader at Simon sa sulok. "Bakit mo ko tinulak?" biglang tanong ni Kader. Nanginginig ang boses. "Pwede tayong dalawang nabaril.
Ngumiti si Simon ng pilit. Hindi pwede. Bakit? Lumapit si Simon ng kaunti kahit masakit ang sugat nito. Dahil kung mamimili ako, ikaw yun. Napatigil si Kader. Ang mundo ay tila nawala. Wala ang isla, wala ang baril, wala ang panganib. Simon. Halos pabulong. Naglapit ang mukha nila. Isang pulgada. Isang hinga. Ramdam ni Kader ang init ng labi ni Simon. Isang iglap na lang. Kader! Boses ni Oliver. Napaatras silang dalawa. Naputol sandali. Pero hindi ang damdamin. Sumabog ang katahimikan. Putok ng baril, sigawan, yapak. Ngayon na! Sigaw ni Simon. Nagsimula ang kaguluhan. Ang kubo ay napalibutan. Si Oliver ang unang sumugod. Mabilis at eksakto ang galaw. Si Kader ay tumulong sa mga bihag. Ginabayan palabas sa likuran. At si Simon, kahit sugatan ay humarang sa daan. Isang kriminal ang sumalakay sa kanya. "Wag!" sigaw ni Kader. Pero huli na. Nagbanggaan sila. Nagpagulong-gulong sa lupa. Sa huli, nanaig si Simon. Pero bumagsak siyang hinihingal. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Kader ang mukha ng traidor. Isa sa mga pasaherong tinulungan niya kanina. Yung lalaking humingi ng tubig. "Bakit?" tanong ni Kader. Sugatan ng boses. Ngumisi ang lalaki. "Mas mahalaga ang buhay kaysa sa maging bayani." Bago pa siya makatakbo, tinumba siya ni Oliver. "Hindi sa amin," malamig na sabi ng sundalo. Natapos ang laban. Marami ang nasugatan. May ilang nakatakas. May ilan hindi na gumagalaw. Naupo si Kader sa tabi ni Simon. Hawak ang mukha nito. "Kala ko mawawala ka." Mahina niyang sabi. Hinawakan ni Simon ang kamay niya. "Hindi pa." Napatingin si Oliver sa kanila. At sa unang pagkakataon, hindi selos ang naramdaman niya, kundi ang tuluyang pagbitaw. Sa malayo, may narinig silang tunog ng helicopter. Ngunit hindi sigurado kung rescue o mas malaking problema. Tumayo si Simon, pilit pero matatag. "Isa na lang," sabi niya. Isang huling laban. Hinawakan ni Kader ang kamay niya. Hindi na nag-atubili. At hindi mo yun haharaping mag-isa. Nagkatinginan silang tatlo. Isang piloto, isang pulis, isang sundalo. Tatlong pusong sugatan. Handa sa huling yugto. Ang tunog ng helikopter ay unti-unting lumalakas. Hindi ito agad nagdala ng ginawa kundi pagdududa. "Hindi yan rescue," mahinang sabi ni Oliver na nakatingala. "Masyadong mababa at walang ilaw ng gobyerno." Tumigas ang mukha ni Simon. "Private extraction sa mga kriminal," tugtong ni Kader. Sa sandaling iyon, alam nilang hindi pa tapos ang laban. Sa likod ng wasak na gusali, nagtipon ang mga natitirang mga bihag. May 3 minuto bago sila bumaba. Sabi ni Oliver, "Kapag nakuha nila ang target, papatayin nila tayong lahat." Tahimik. Pagkatapos ay nagsalita si Simon. "Lalayo ko sila." Napatingin si Kader. "Ano?" "Gagamitin ko ang sarili ko bilang pain." Diretso niyang sabi. "Alam nilang pulis ako. Ako ang hahabulin ng mga yan." "Hindi," mariing sabi ni Kader. Nanginginig. "Hindi na." Lumapit si Simon. Hinawakan niya ang mukha ni Kader. Walang takot, walang pag-aalinlangan. "Kader,
Kung may isang bagay akong siguradong tama sa buhay ko, ikaw yun. Napasinghap ang piloto. Tahimik lang si Oliver habang pinapakinggan ng dalawa. Sa wakas, nagsalita na siya. Hindi ikaw ang lalayo, sabi ni Oliver kay Simon. Ako na lang. Nagulat silang dalawa. Ako ang may training para sa diversion, tugtong niya. At ako ang hindi. Parte na dapat mong balikan, pabulong niyang sabi. Tumingin siya kay Kader. Walang galit, walang selos. Tama ka, mahinang sabi niya. Sa isip niya ang salitang, may nagpabantay na nga sa'yo. At sa unang pagkakataon, umiti siya ng totoo. Habang naghahanda si Oliver na umalis, naiwan si Kader at Simon sa lilim ng puno. Kung ito ang huli, simula ni Simon. Hindi na pinatapos ni Kader. Hinila niya si Simon papalapit. Ang noo sa noo, ang hininga ay naghalo. At sa wakas, nagtagpo ang labi nila. Hindi marahas, hindi nagmamadali. Isang halik na parang pangako. Parang pag-uwi. Nang naghiwalay sila, pareho silang umiyak. Babalik tayo, pulong ni Kader. Oo, sagot ni Simon. Magkasama. Sumabog ang katahimikan. Putok, sigaw, yapak. Si Oliver ang unang tumakbo palabas. Sinadya ang ingay. Dito ako! Sigaw niya. Hinabol siya ng mga kriminal papunta sa kagubatan. Sa kabilang banda, ginabayan ni Kader at Simon ang mga bihag sa lumang signal tower. Ngunit bago tuluyang mawala si Oliver, isang malakas na putok. Tumigil ang mundo ni Kader. Oliver! Sa distansya, nakita nila siyang bumagsak, ngunit gumagalaw pa. Buhay pa siya, maliing sabi ni Simon. At dahil sa kanya, may oras tayo. Sa signal tower, nagawa ni Kader ang imposible. Lumang radyo, sirang wiring. Pero piloto siya. Sanay sa emergency. Mayday, Mayday. This is Flight 782. Who suggests on remote island? Isang boses ang sumagot. Copy. Philippine Air Force inbound. Napaiyak si Kader. Dumating ang rescue sa liwanag ng umaga. Ang mga kriminal ay sumuko. Ang iba naman ay tumakas. Ang mga bihag ay isa-isang nailabas. At sa dulo, dinala si Oliver. Sugatan pero buhay. Nagkatinginan sila ni Kader. Salamat, pulong ng piloto. Ngumiti si Oliver. Dahan-dahan. Alagaan mo siya, sabi niya kay Simon. Pareho kayong masyadong matigas ang ulo. Sabay ngiti nito. Habang papalayo ang helicopter mula sa isla, magkahawak kamay sina Kader at Simon. Takot ka pa ba? Tanong ni Kader. Ngumiti si Simon. Hindi na. Kasi alam ko na kung saan ako uuwi. Ipinatong ni Kader ang ulo sa balikat niya. Sa ibaba nila, isang isla ng dilim. Sa pagitan nila, isang liwanag na pinili nilang ipaglaban. Ang unang amoy na sumalubong sa kanila ay ang antiseptic. Puting ilaw, malamig na sahig. Mga boses na paulit-ulit na nagtatanong ng parehong tanong. Anong nangyari? Ilang armado? Yung mga pangalan ba? Nakahiga si Simon sa kama ng ospital. Balikat na balot ng benda. Gising na siya, ngunit ang mata niya ay tila nasa isla pa rin. Sa kabilang kwarto, si Kader ay nakaupo. Hawak ang paper cup ng kape na hindi niya iniinom. Nanginginig pa rin ang kamay niya. Nang sa wakas ay pinayagan na siyang pumasok.
Nagkatinginan sila. Walang salita, walang yakap, pero sapat ang tingin para sabihing, buhay tayo. Hindi ka pa pwedeng bumalik sa duty, sabi ng doktor kay Simon. Psych evaluation muna. Tumango si Simon. Pero sa loob, alam niyang mas mahirap ang katahimikan kaysa sa putok ng baril. Paglabas nila ng ospital, naglakad sila sa gilid ng parking lot. Gabi na, umuulan ng mahina. Hindi ko na kayang katahimikan, biglang sabi ni Simon. Huminto si Kader. Ako rin. Mahinang sagot niya. Kapag nakapikit ako, naririnig ko pa rin. Lumapit si Simon. Isang hakbang lang. Hindi niya hinawakan si Kader. Pero naroon ang pagnanais. Pwede ba kitang tawagan mamaya? Tanong niya. Tumango si Kader. Pwede mo akong tawagan kahit kailan. 2 linggo ang lumipas. Si Kader ay bumalik sa flight duty. Short haul muna. Si Simon ay nakalib. Sumasailalim sa therapy. Hindi sila pwedeng makita sa publiko. Isang piloto, isang pulis, isang insidente na nasa balita. Kaya nagtatagpo sila sa mga pagitan, sa kotse madaling araw, sa rooftop ng lumang apartment, sa tawag na walang video, para lang marinig ang paghinga ng isa't isa. Nasaan ka? Sa ulap. Mag-ingat ka. At sa bawat tawag, may I love you na hindi pa binibigkas. Isang hapon, habang palabas ng briefing room si Kader. Captain Puentes. Lumingon siya, si Oliver. Naka-civilian clothes, may tungkod, pero tuwid pa rin ang tindig. May pilat sa gilid ng leeg niya. Alaala ng isla. Akala ko nasa deployment ka, sabi ni Kader. Bakas ang gulat nito sa muka. Medical discharge, temporary, sagot ni Oliver. Umiti siya. Buhay pa tayo, di ba? Nagkapi sila, tahimik, maingat. Masaya ka ba? Tanong ni Oliver. Diretso. Napatingin si Kader sa bintana sa eroplano sa runway. Oo, sagot niya. At takot. Tumango si Oliver. Normal yan kapag may mahalaga kang pinanghahawakan. Walang selos sa tono niya. Walang pagsisisi. Kundi isang pag-unawa. Isang gabi, habang magkasama si Kader at Simon sa apartment, nagising si Simon sa sigaw ng sarili niya. Hawak ang baril na wala naman doon. Pawis na pawis, humihingal. Agad siyang niyakap ni Kader. Dito ka. Paulit-ulit niyang bulong. Dito ka, buhay ka. Umiyak si Simon. Unang beses, walang tapang. Akala ko mawawala ka. Pira-piraso ang boses. Akala ko ako ang dahilan. Hinawakan ni Kader ang mukha niya. Di ikaw ang dahilan, mariin niyang sabi. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. At doon sa gitna ng dilim, nagtagpo muli ang kanilang mga labi. Mas matagal. Mas totoo. Dumating ang memo. Reassignment para kay Simon. Isang high-risk unit sa Mindanao. At para kay Kader, international route. Long haul sa Europe. Magkabilang dulo ng mundo. Tahimik silang nakaupo. Magkatabi. Pili ka ba? Tanong ni Simon. Umiti si Kader. May luha sa mata. Hindi, sagot niya. Mananatili ako. Tumango si Simon. Ako rin.
Walang pangako ng madali. Walang kasiguraduhan. Pero may paninindigan. Sahing papawi, mundo ko'y tahimik. Hanggang sa gabi nakita ka sa ilaw ng lungsod. Uniforme mong bughaw, matay seryoso. Ako'y piloto, sanay lumipad mag-isa. Magkaibang landas, magkaibang mundo, pero sa bawat sandali, ikaw ang pahinga ko. Ikaw ang lupa kapag ako'y pagod ng lumipad. Ikaw ang tahanan sa bawat paglapag. Sa sirena at makina, sa dilim at liwanag. Ikaw at ako, pag-ibig na tapat. Ibig na tapat. Ibig na tapat. Ikaw at ako. Kung dumating ang unos, hahawakan ko ang kamay mo. Sasabihin kong nandito lang ako. Ibigin ka pa rin. Ikaw ang lupa kapag ako'y pagod ng lumipad. Ikaw ang tahanan sa bawat paglapag. Sa sirena at makina, sa dilim at liwanag. Ikaw at ako hanggang